Magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Narito na naman akong muli, ang iyong guro sa Filipino 10 na maghahatid sa iyo ng panibagong kaalaman. Ang video lesson na ito ay aking nilikha upang madagdagan ang iyong kaalaman sa ating paksa para sa unang markahan sa Module 1 na Wika at Gramatika gamit ng pandiwa. Ito'y matatagpuan sa pahina 9 hanggang 10. Muli, ako si Ginang Salisa, sasamahan kita sa iyong paglalakbay, sa iyong aralin. Ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na lilinangin sa araling ito ay ang nagagamit ng wasto ang focus ng pandiwa, tagaganap, layon, pinaglalaanan at kagamitan sa pagsasaad ng aksyon, karanasan at pangyayari. Simulan natin ang talakayan. Alamin. Ang pandiwa ay may 4 na gamit. Aksyon, karanasan, at pangyayari. Isa-isahin natin ang gamit ng pandiwa. Unahin natin ang aksyon. Aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping mag, ma, mang, maki, mag-an, at iba pa. Mga halimbawa, naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ang naglakbay ay pandiwa o kilos. Ang salitang Bugan ay ang aktor o tagaganap ng kilos. So makikita natin sa unang pangungusap na ang kilos ay ang naglakbay at ang gumaganap ng kilos o gumagawa ng kilos ay si Bugan. Kaya ang pandiwang naglakbay ay isang uri ng aksyon. Pangalawang halimbawa, tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Ang tumalima ay ang pandiwa o ang kilos. Si Psyche ang aktor o tagaganap ng kilos. Gaya ng naunang pangungusap, ang ikalawang pangungusap ay mayroong kilos na tumalima at mayroong tagaganap o aktor na si Psyche. Kaya ito ay isang uri ng o isang gamit ng pandiwang aksyon. Iba pang halimbawa ng gamit ng pandiwang aksyon. Una, si Venus ay nagbigay ng mga pagsubok na dapat malagpasan ni Psyche. Pansinin na ang pandiwang nagbigay ay may tagagawa ng kilos. Sino ang tagagawa ng kilos? Si Venus. Si Venus ay nagbigay. Pangalawa, nakiusap si Psyche kay Venus na patawarin na siya ng Diyosa. Ang pandiwa ay nakiusap. Sino ang tagaganap o aktor ng pandiwang nakiusap? Si Psyche. Si Psyche ang gumawa ng pandiwang nakiusap. Nakiusap si Psyche. Number 3 o pangatlong halimbawa, umalis si Cupid dahil sinuway ni Psyche ang pangako sa kanya. Ang pandiwa ay umalis at ang tagaganap ng pandiwang umalis ay si Cupid. Ang pangalawang gamit ng pandiwa ay ang karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Mga halimbawa, natuwa si Bumabakar sa paliwanag ni Bugan. Pansinin na ang pandiwa ay natuwa. Ang salitang natuwa ay nagpapahayag ng damdamin o emosyon. Sino ang tagaranas ng damdamin o emosyon? Si Bumabakar. Natuwa si Bumabakar. Pangalawa,
Nalungkot ang lahat ng mabalitaan ang masamang nangyayari. Pansinin na ang pandiwang nalungkot ay nagsasaad ng damdamin o emosyon. Sino ang tagaranas ng pandiwang nalungkot? Ang lahat. Nalungkot ang lahat. Pangatlong halimbawa, nagalit si Venus sa ginawa ni Psyche kay Cupid. Ang salitang nagalit ay nagsasaad ng damdamin o emosyon. Sino ang tagaranas ng emosyong nagalit? Si Venus. Nagalit si Venus. At pang-apat, si Jupiter ay naawa kay Psyche. Ang pandiwang naawa o ang salitang naawa ay nagsasaad ng damdamin o emosyon. Sino ang tagaranas? Sino ang nakararamdam ng pandiwang naawa? Si Jupiter. Si Jupiter ay naawa kay Psyche. At ang panghuli ay ang gamit ng pandiwa bilang pangyayari. Sa gamit na ito, ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Maaring may aktor o tagaganap ng aksyon at damdamin ang pandiwa. Sa madaling salita, sa gamit na ito, maaring ang pandiwa na gagamitin ay nagsasaad ng aksyon at maaari ding nagsasaad ng damdamin o emosyon. Subalit, mayroon itong pangyayaring nabanggit at ang pandiwang gagamitin ay resulta ng isang pangyayari. Tingnan natin ang mga halimbawa. Una, sumasaya ang mukha ni Venus dahil sa nakikita niya sa paligid. Ang salitang sumasaya ay pandiwa na nagsasaad ng damdamin. Ngunit ito rin ay nagsasaad ng resulta. Resulta ng ano? Resulta ng isang pangyayari. At alin ang pangyayari? Ang pangyayari ay dahil sa nakikita niya sa paligid. So, sa madaling salita, kahit ang pandiwa ay nagsasaad ng damdamin, kung ito ay nagsasaad ng resulta ng isang pangyayari, ang gamit ng pandiwang ito ay pangyayari. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Nalunod ang mga tao dahil sa matinding baha. Ang pandiwang nalunod ay isang aksyon. Ngunit ito rin ay nagsasaad ng resulta ng isang pangyayari. At ano ang pangyayari? Dahil sa matinding baha. Dahil sa matinding baha, ang pangyayari, ang resulta ay nalunod ang mga tao. Kung kaya, ang pandiwang nalunod ay nasa gamit na pangyayari. Naintindihan ba? Magaling. Iba pang mga halimbawa sa gamit ng pandiwa bilang pangyayari. Una, napagod si Bugan dahil sa mahabang paglalakbay. Ang pandiwang napagod ay resulta ng pangyayaring sa mahabang paglalakbay. Dahil sa mahabang paglalakbay, ang naging resulta ay napagod si Bugan. Pangalawa, si Venus ay nagselos dahil sa dami ng humahangang kalalakihan kay Psyche. Ang pandiwang nagselos na nagsasaad ng damdamin ay naging resulta dahil sa isang pangyayari. Sa dami ng humahangang kalalakihan kay Psyche, si Venus ay nagselos. Pangatlo, nagulat si Bugan dahil sa narinig na ingay mula sa labas ng bahay. Ang pandiwang nagulat ay resulta ng pangyayari na narinig na ingay mula sa labas ng bahay. Sana ay naintindihan ninyo ang mga halimbawang ito. Palawakin pa natin ang inyong kaalaman. Makikita natin dito ang pagkakaiba ng aksyon, karanasan at pangyayari. Aksyon, nahulog ang bata mula sa puno. Maliwanag na ang pandiwang nahulog ay nagsasaad lamang ng aksyon.
Pangyayari, nahulog ang bata mula sa puno dahil sa nakita niyang ahas sa sanga. Sa pangungusap na ito, ang pandiwang nahulog ay hindi lamang nagsasaad ng aksyon, ito ay nagsasaad din ng resulta ng isang pangyayari. Bakit nahulog ang bata? Dahil sa nakita niyang ahas sa sanga. Okay, karanasan. Umibig si Psyche kay Cupid. Malinaw na ang pandiwang umibig ay nagsasaad ng emosyon o damdamin. Pangyayari. Umibig si Psyche kay Cupid dahil napana ng lalaki ang kanyang puso. Sa pangungusap na ito sa ilalim ng pangyayari, ang pandiwang umibig ay hindi lamang nagsasaad ng damdamin o emosyon, ngunit nagsasaad din ito ng resulta ng isang pangyayari. Ano ang pangyayari? Napana ng lalaki ang kanyang puso. Ano ang resulta? Umibig si Psyche kay Cupid. Ayan, alam kong lubos mo nang naintindihan ang ating aralin sa araw na ito. At natitiyak ko rin na kayang-kaya mo nang sagutin ang mga pagsubok sa iyong module. Sagutin mo ang Gawain 3, Pagsasanib ng Gramatika at Retorika. Titik A, pahina 32. Hanggang sa muli, ito ang iyong guro, si Ginang Gada Ay Salisa.